paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagtaka si Cardo nang hindi na lumabas pa ng bahay ni Dr. Krupa Sinatoy. Umaga, naglalaro si Jenny sa ibaba ng kanilang bahay nang may dumukot sa kanya. Labis na nag-alala ang mag-asawang Cardo at Lani. Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Eksperimento sa isa na naman Gabi ng Lagi. Nabulabog ng mga tao dito sa baryo dahil sa sunod-sunod na pagdukot namin sa mga bata. At naglilibot na sila para hanapin kung nasaan ang mga ito. At hindi malayang si Dr. Krupa ang paghinalaan nila. Kailangan magmadali ako. Babalaan ko si Dr. Krupa. Dapat nilang maitago ang mga bata sa lugar na hindi nila makikita. Dahil kapag nagkataon, pare-pareho kami pupulutin sa kangkungan at mabubulok sa bilangguan. Nasabi mo na ba sa mga taga-baryong hinala mo, Lani? Oo,
Pero hindi lang pala ako ang nag-iisip ng ganun, kundi pati sila. Ha? Iisa ang nasa isip namin na maaaring may kinalaman ng kubang yon at si Dr. Krupa sa mga nangyayari. Kung totoo man yun, ano naman ang binabalak nilang gawin sa mga bata? Yan ang hindi malinaw, Lani. Pero isa siyang doktor. Nakakatakot isipin na baka balak niyang pag-eksperimentuhan ng mga bata. Ano? Magagawa niya yun? Sana nga hindi. Dahil kawawa ang mga batang walang malay. Siya nga pala, Lani. Si Natoy, nakita mo ba siya sa grupo ng mga kalalakihan? Hinanap ko nga siya kaagad eh. Pero sabi ng mga naroroon, hindi raw nila makita ang asawa mo. Ha? Pati nga si Cardo, wala rin sa grupo ng mga kalalakihang yun. Oy, baka naman magkasama silang dalawa. Siguro nga. Pero nang umalis si Cardo sa bahay, wala siyang sinabing pupuntahan niya si Natoy. Para pa kang nagalit nang sabihin kong magpatulong sa asawa mo. Ano? Bakit naman? Ewan ko. Basta, ibang kanyang nag-reaksyon. Ella, hindi naman kaya nagkaroon ng problema ang mga asawa natin? Anong ibig mo sabihin? Hindi kaya nag-away silang dalawa? Wala akong makitang maaring daanan para makaakyat sa pader ng bahay ni Dr. Krupa. Nakapalibot pa rin ng matatalas na barbed wire. Doon. Baka meron sa bandang yun. Pupunta ko ron. Sana nga meron. Ha? Ito? Bakit may mga buto dito? At mga bungo? Mga nicho, butas-butas. At wala nang laman sa loob. Sino may kagagawa ng kalapastangan ito? Ha, may tao. Si Natoy. Anong ginagawa niya dito sa loob ng sementeryo? Nagmamadali siya. Hindi niya ako nakita. Magtatago ako. Pumasok siya sa may matataas at makakapal na damuhan malapit sa bahay ni Dr. Krupa. Anong gagawin niya? Ano yun? Parang tulog ng pinto. May pintuan sa likod ng damuhan yun. At doon sila dumadaan. Susundan ko siya. Kailangan ko rin makapasok sa loob ng bahay ni Dr. Krupa. Lalong lumakas ang kutob ko na may milagrong nagaganap. At nasa loob ng bahay na yan ang aking anak. Kapag nagkataon, baka makapatay ako ng tao. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hindi ako mapakali, Ella. Inaalala kong anak ko. Anong gusto mong gawin natin? Samahan mo ko. Ha? Sumunod tayo sa grupo ng mga kalalakihang naghahanap sa mga bata. Pero... Pakiusap naman Hindi rin ako mapapalagay dito sa bahay. At walang mangyayari kung tutunga nga tayo dito. Baka sakali kapag nasa labas tayo, makatulong tayo para mahanap ang mga bata. Lani... Lalo ng anak ko.
Tumahimik kayo! Kumakalabas ka pa dyan. Rigor! Oh, Natoy. Nasaan si Dr. Krupa? Ha? Bakit? Nasa loob pa ng kanyang kwarto. Nagpapahinga. Puntahan mo siya. Bakit? Sabihin mo, kailangan nating umalis dito. Kasama mga bata. Bilisan mo na, habang may oras pa tayo. Sabi ko na nga ba? May taong nakapasok. Cardo? Papatayin ko kayo! Cardo, wag! Yan ang bagay sa'yo! Cardo? Hindi! Potong ang baril nyo na! Parang galing sa bahay ni Dr. Krupa. Kasama po May nangyayari yata sa loob. Anong gagawin natin? Si Dr. Krupa ang sadya natin, di ba? Oo! Tapos papasok tayo, di ba? Eh, anong gagawin natin? Masagin natin ang gate. Tama! Pati na ang pintuan ng bahay niya. Tama, sakay natin! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hayop ka, Dr. Krupa! Bakit mo siya binaril? Anong gusto mong gawin ko? Hayaan siyang manggulo rito sa loob ng aking laboratorio. Hangal siya. Hayop kayo! Cardo! Traitor ka na, Toy. Rigor! Dr. Krupa. Alam mo na ang gagawin mo. Tapusin mo na ang lalaking yan at ilibing sa sementeryo. Masusunod po, Dr. Krupa. Hindi! Hindi niyo magagawa yan! Anong sinabi mo? Mapapatay niyo muna ako bago niyo magawa ang gusto ninyo! Sinusuway mo ako. Kinakalaban mo ko na, Toy. Ayoko na! Hindi ko na kaya ang nakikita ko! Kung ganon, isasama na rin kita sa kanya. Hindi mo magagawa yan! Akin ang baril na yan! Hindi mo makukuha ito. Akin- Ito! Toy! Ano mo? Ano yun? Doktor, may mga nakapasok na naman. Rigor! Harangin mo sila! Opo. Sige na! Gawin mo nang inuutos ko! Marami sila, Doktor. Tatakas na ako. Rigor! Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito! Rigor! Pipitiwan mo ang kamay ko! Pipitiwan mo! Boom! Huwag! Nabitiwan niya, Brel! Sugod! Bugbugin siya! Huwag! Huwag! Hala. Wala na ang asawa ko. Nagbayad siya sa kanya ginawa. Natukso lamang siya sa perang ibinayad sa kanya ni Dr. Krupa. Na isa pa ng baliw na doktor. Mistulang baliw dahil sa ambisyon niya. Nabuhayin ang mga kalansay na matagal nang nakalibing sa sementeryo. Kaya pala doon niya napili na itayo ang kanyang bahay. Para magawa ang gusto niya. Muntik pang madamay ang mga bata. Balak na sigurong kunin ang mga bahagi ng katawan ng mga bata.
At ang dugo, sa pag-aakalang makatutulong yon para magtagumpay siya sa kanyang kabuhungan. Pero nagkamali siya dahil walang sino man sa mundong ito ang magagawang bumuhay ng patay. Tanging Diyos lamang ang makagagawa noon. Yung sinabi noon ni Natoy na nakakita siya ng maraming multo, palabas lang nila para maniwala tayo na may hiwagang nagaganap doon sa layuning matakot ang mga tao at iwasan ang sementeryo. Carto, Lani, inihihingi ko ng kapatawaran sa inyo na gawa ng asawa ko. Pinatawad na namin siya. Oo. Dahil sa bandang huli, nanaig pa rin naman ang pagiging mabuting tao niya. Nagawa niya akong iligtas sa tiyak na kapahamakan at ibinuwis niya ang kanyang buhay. Nagpapasalamat pa rin ako sa kanya, Ella. Walang mababago sa pagsasama natin bilang isang pamilya. Rigor, halika. Lumapit ka dito. Tingnan mo. Buhay na sila. Nabuhay ang mga kalansay. Uy, ano ba sinasabi niyan? Mga kalansay daw tayo. Sinauli yata yan ah. Uy, ikaw, kasama mo ba siya? Noon, oo. Hindi na ngayon. Gumagalaw na sila. Nagtagumpay na ako. Kikilalanin na ako sa buong daigdig. Mga kasama. Tagumpay. Isa na akong Diyos na sasambahin at luluhuran ng mga tao. Tagumpay ang aking eksperimento. Ikaw, kaibigan, gusto mo ba siyang sambahin at luhuran? Kung ganun, dalawa na kayo na parehong sira ang ulo. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang eksperimento sa isa na naman gabi ng lagi. Nagsiganap Maynard Landicho Jr., Jenalyn de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog, Temyon, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng lagi.